Sigurado mga viewers matutuwa din at tinutuloy-tuloy mo po yung ganito. Kumikita ka naman. Opo, minsan po 150, minsan. Mahigit 2 linggo na po itong ginagawa ko. Yung kinikita ko lang po, minsan binibigay ko na lang din po sa kanila. Wala na kayo dyan mo. Bili na lang kayo ng pangailangan dito sa bahay po. Andito po tayo ngayong araw mga kalingap, kala Mark, kala Tatay Budoy para kamustahin ulit sila. Kasi may ilang araw na yata na hindi tayo dito nakadala ulit kasi nga galing tayo ng Quezon. So kamustahin natin ang pamilya ni Mark, tara po. Ang oras na ngayon ay 8 AM na po ng umaga at wala na kaagad, sa nakita ko parang wala na kaagad si Tatay Budoy dito. Kamusta kayo? Ayos naman. Ay, daming gawain ni Nanay Glaze ang ano oh. Saan po ito galing, Nanay? Ano po yan? Galing po yan dyan no, sa taas. Ano po ito? Kinukuha na lang ninyo o binibili pa? Kinukuha na lang? Kinukuha po. Sino nangunguha nito? Yung matanda po yan. Tapos kapag pinagbili, bibigyan nyo na lang. Daming gawain ni Nanay Glaze. Kumusta yung paggagawa mo ng ganito? Anong pakiramdam? Nalilibang ka ba o ano? Nalilibang po. Ha? Nalilibang po. Nakakalibang? Dire-diretso ba ito simula nung nagpunta ako dito? Ano na po, mahigit 2 linggo na po itong ginagawa ko. Ayos Kahit pa paano, nakakabili-bili din po ng bigas at saka pang-ulam. Galing. Ibig sabihin, nakakabenta na pala. Oo, 40 ang ano, isang Ang isang big case, magkano bigay mo? 40 lang po. At sabi nung nasa ibaba, 35 na lang daw ito eh. Mura daw ito eh. Sa amin, Pero pinagbibili mo 40 pesos pa rin. Oo. Okay lang yun. At least, kumbaga, ano pa rin. Makailang ganyan ka, makaapat ka niyan, di kulang-kulang 200 pesos din, di ba? Okay. ay, yung iba bigyan ko na lang yung matanda ng konting pang katulad ng ulam, bigas, yan. Hati kami. At least mga kalingap, ito may nasisimula na po si Nanay Glaze kasi ito nga yung request natin sa kanya dati na sana maggawa siya ng ganito kasi nandito may pera din po dito. So ngayon napapakinabangan na nila Nanay Glaze na ipagbibili na nila sa halagang 40 pesos. Kung marami pa si Nanay Glaze, mas marami siyang magawa, di mas maraming pera yung kikitain nila Nanay Glaze. So ngayon natuwa po kasi dire-diretso pala yung paggagawa ni Nanay Glaze ng ganito. So Mark, kamusta natin? Kamusta ka, Mark? Asa po? Haba na ng buhok mo Mamaya magpunta ka dun sa magpagupit ka ha. Opo. Okay, bibigyan kita ng magpagupit ka dun. Ha? Opo. Okay, kumusta yung yung pagtatrabaho mo dun sa Nyugan? Ayos lang po. Kumusta pala yung pagpasok? Bakit ngayon hindi ka nakapasok? Gawa po tayo ng injury ko, hindi po masyado makalakad. Bakit? Ano nangyari? Bagawa ng pagbubuhat ko ng nyug. Pagbubuhat ng nyug? Opo. May ilang araw ka na bang di nakakapasok? Siguro po yung mga mahigit 1 linggo na rin po. Mahigit 1 linggo na rin. Alam ba ito ng teacher mo? Hindi ko nga nakakapagbigay ng excuse later po. Naku, baka... Pero papasok po ako. Ha? Papasok pa ako at ma-attend po ako ng Christmas party po ay. Baka i-drop ka na sa school nyo, Mark. Hindi Pag po. mahigit 1 linggo ka na hindi pumapasok. Mapasok pa rin po ako. Pwede naman po eh. Ano ba yung yung bibigyan na lang kita na ano ba yung decision mo talaga? Gusto mo pa bang mag-aral o i-stop ka sa pag-aaral? Mag-aaral pa po. Ha? Mag-aaral pa po. Pero sana sa sa susunod kapag ganyan kahit kung may maramdaman ka man o palagi may excuse letter. Opo. Kasi kahit sa trabaho naman kung wala kang message man lang na may nararamdaman kang ganito ganyan at di alam ng amo mo, syempre hindi niya alam kung ano yung reason mo, di ba? Kaya dapat laging pag may maramdaman ka man o may masakit sa iyo, laging magpadala ka ng excuse letter, Opo. Nandiyan naman si Tatay Budoy na pumupunta naman lagi sa sentro. Pwede mo sa kanyang ipaabot para may abot sa teacher mo. Nadugo pa ang kamay nung Kumusta pala yung kamay ni Tatay Budoy? Pag nasusobrahan sa pagbuhat yung sugat niya na nadugo. Pero kumusta po? May pa ba? Maga pa ba o Hindi na po, medyo nabahaw-bahaw na po. Kaya lang hindi siya namin pinagbubuhat ng mga yung katulad ng mabibigat at gawa nga pag nagayon siya, yung buto niya umaano do sa sugat niya na buka.
Ganyan na ho kaliit. Maliit na po talaga. Ganyan kaliit. Maliit na. Hmm. Okay. Ikaw ba, Mark, nangangalakal ka pa ba ngayon? Hindi na, Hindi dyan na na lang po. sa Nyugan. Opo, nagkuangar po ko kagapon ng balingway po. Ah, ito. Opo. Ito yung gagamitin na Iglesia ng panali dito. Opo. Ah, okay. Ikaw nang uwa niya? Yan? Saan mo kinuha to? Yan po sa may taas. Diyan lang. Ayan, tinutulong-tulungan ni Mark si mama niya, kaso nga lang, yung pag-aaral mo, dato mong pabayaan. Mark, Mm. ano bang plano mo ba? Sasali ka ba sa Christmas party? Masali po. Ha? Masali po. Sasali ka? Mm. Dapat, Mark, kung ngayon tanghali, kung ano ba, ano bang kamusta ba yung pakiramdam mo ngayon? Ayos naman na po. Maayos na, kaya mo Opo. na ngayon pumasok. Opo. Ngayon tanghali, sana papasok ka na ha, kung kaya mo na. Opo. Ha? Para at least, sabihin mo sa teacher mo, pasensya na po, na-injury po kasi ako sa trabaho ko, hindi po ako pagpadala ng excuse letter, pasensya na po. Ha? Opo. Okay, Nanay Glyza, pasukin si Mark ngayong tanghali. Opo. Ano? Opo. Okay. Pero ano ba talaga, saan ka ba mas, para kasi sa amin, Mark, mas gusto na makatapos ka. Mm. Pero ikaw, saan ba talaga yung talagang masaya ka? Sa pagtatrabaho, sa pag-aaral? Pag-aaral. Pag-aaral po. Ha? Pag-aaral po. Kasi dapat may ano ka, may yung kasing work dapat, yung trabaho mo, extra lang dapat yun. Dapat mas priority mo yung school. Sabi ko nga, huwag nang gayahin yung kaklase niyang isa. Bakit po, nanay? Mahigit 2 linggong hindi napasok. Grabe. Si Khalid. Mahirap kasi yung ganyan, Mark, na linggo na tapos wala man lang excuse letter. Okay na sana kung linggo na tapos may excuse letter ka. No? Hindi kasi alam ng teacher mo. Hindi naman kami palaging pwedeng makapunta sa school mo kasi napakarami din talaga namin iniintindi, no? Mm. Kaya nga sabi ko baga tulong-tulong na lang tayo. Nandiyan sila Nanay Glyza, si Tatay Budoy. Pwede silang pumunta sa school mo. Sabi niya, baka ako yung magalitan ni Kuya Marcos, hindi ako napasok. Sabi niya, anong gagawin natin? Paan mo. Alam nga naman, alalayan ka namin pababa doon. Tapos pag uuwi ng tanghali, aalalayan ka namin pa uwi. Lakad. Nahirapan ho talaga yan ng mga ilang linggo. At yung tuhod niya halos iniiyak niya sa gabi. Naiistorbo rin po kami talaga sa gabi. At nung dito siya natutulog, doon kami sa kabila. Sabi, Mama, dito muna kayo. Ang sakit ang tuhod ko. Lutin niyo. Sabi ko, yan kasi kako, ang kulit mo. Sabi ko, kalakalahati lang ang buhat ng niyog. Ay, isang sako sa pids ang binubuhat niya. Dapat may control lang sa trabaho mo kasi Ay, mula doon sa liit-liit ng taas katawan hanggang mo. pababa. No, susunod kung magtrabaho ka man ng Saturday, Sunday, control lang dapat yung sa trabaho mo kasi hindi ka naman nila pwedeng persahin kasi bata ka pa naman. Di ba? Mm. Okay. So, ganito Nanay Glyza. Natutuwa kami, sigurado mga viewers matutuwa din at tinutuloy-tuloy mo po yung ganito. 3 na kayo nagtatrabaho, si Tatay Budoy, si Nanay Glyza, si Mark, may trabaho din every Saturday, Sunday siguro. So 3 na silang kumikita. So masaya po kami na pinipilit nila na na kumbaga ay lumaban pa sa buhay o hindi lang magantay sa atin. Yun yung nakikita namin na ngayon sa kanila, kaya masaya kami. So congrats dito kay Nanay Glyza kasi talagang pinupush niya na itong trabaho na ito. Ito ba Nanay Glyza ay pangsamantala lang o gusto mong tuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy po ito at araw-araw may nadating sa akin ganito. Na masaya ka naman sa ginagawa mo. Oo, lang puyat, kamay ang puhunan. Oo, wala na may ibang puhunan, di ba? Kamay lang, tapos, Puyat. oo, ganun Inaabot talaga. kami ng alas 11 nito ni Unads. Alas 11, katulong na rin si Tatay Budoy doon. Pagdating niyan galing trabaho, itong ginagawa namin sa gabi. Grabe, pati pala si Tatay Budoy tumutulong din dito kapag gabi. Alam ba Nanay Glyza, ganun talaga sa trabaho, no? Kung kailangan magsunog ng kilay, magsusunog tayo ng kilay para kumita lang tayo ng pera, no? Kung kami nga noon sa abroad, ako 40 minutes lang ako natutulog kada araw. Totoo po yan, 40 minutes lang ang tulog ko araw-araw, pero wala pong magagawa. Doon po ako kikita ng pera ay, no?
Pero kayo, hindi nyo naman kailangan umabot sa ganun. Siyempre, kailangan nyo din ng pahinga at medyo may umaabot na tayo sa edad din, di ba? Ako naman, kahit paano, kaya pa yung katawan no, kasi ilang taon pa lang ako noon, nasa abroad ako. 40 minutes lang tayo natutulog para lang makapagtrabaho, kumita ng pera, kumayod. Pero ito sila, hindi naman na kailangan kasi sarili naman nila yung oras nila, wala naman silang amo na sinusunod. Diba nanay? Okay, ikaw Mark, ano bang, anong gusto mong sabihin sa iyong sponsor? Huwag po kayo mag-alala at mag-aaral pa uli ako at medyo nagka-injury lang po ako nung pero gusto ko pa rin po naman pumasok. Gusto mo pa rin talaga mag-aral? Opo. Okay. Sana Mark, mamaya makita kita sa school. Ha? Pupunta ako mamaya sa school, bibisitahin kita, pati yung teacher mo, ha? Opo. Okay. Ano bang bayaran sa school? Meron ba? Meron daw po yung ambagan daw sa mga pagkain daw po sa... Christmas party? Opo. Nabanggit sa'yo o may nakapagkwento, magkano ba ang ambagan ninyo dun? Hindi ko lang din po alam kung magkano po at... Pero basta daw po may ambagan daw po dun sa pagkain daw nga po yun tapos sa mga ng... Pag-usapan na rin Okay, yung- parang sa exchange gift niya yata ay parang umabot siya ng 150 pesos. Di ko alam, di ko sure. Pero parang ganun yung pagkarinig, 150 pesos sa exchange gift nyo. No? Opo. Meron ka na bang susuotin sa Christmas party mo? Wala pa nga po. Wala pa. Kailan daw yung Christmas party? 16 daw po. Sa 16? Opo. Okay. Kung wala ka pang susuotin, di siguro pwede kang bumili dito sa sentro, no? Ikaw na lang yung bibili ng para sa iyo. Ha? Opo. Okay. Mamaya, o pwede ka namin samahan. Ano? Mamaya after ng school mo, pwede ka magbili ng gamit, ha? Opo. Okay? May sapatos ka na. Wala pa nga po. Ano bang sapatos lang yung meron ka dito? Yung pong pang binili niyo po pa sa akin noon. Yung galing kay Ando na sapatos. Opo. Okay. Si Tatay Budi pala nanay ko, kumustahin ko sa'yo. Kamusta po ang kita ni Tatay Budi sa pangangalakan? Kahapon ho, galing ng Katabagwangan, kumita man daw siya ng 100. Totoo lang. Binakita sa akin ng resibo. Sabi, asawa ko, puro bubog lang kasi nabili namin dun ay. Pero nanay, yan naman, hindi naman palaging ganyan. Oo. Talagang may time lang talaga na mababa, may time na malaki. Ano? Nung minsan kumita man siya ng 200 dyan sa sentro. Nagtago nga yun sa iyo at gawa ng sabi ko, asawa ko, nandyan na daw pa ako si Makmak. Tinaguan ko, nahiya ko. Pero nagpunta si Tatay Budi mga kalingap sa bahay nung nakaraang araw. Nagbisita siya sa bahay. Ikaw Mark, kamusta naman yung kinikita mo sa pagniniyog mo? Kumikita ka naman. Opo, minsan po 150, minsan kumita rin po ako ng... siguro ang ipon ko na ako ngayon ay mahigit na sa sana po, 550. Ano ba yan? Oras lang yung trabaho mo o buong Maghapon araw? Maghapon yun? Yung kinikita ko lang po, minsan binibigay ko na lang din po sa kanila. Wala na kayo dyan mo Bili na lang kayo ng pangailangan dito sa bahay po. Ganyan. Tulong-tulong na lang kayo. Kinikita Opo. ni nanay, kinikita mo, kinikita ni Tatay Budoy. Opo. Okay. Yung iba, ginagamit po ni Papa Pampunan. Kukuha niya nga po yung mga kalakal niya mamaya po at dito niya i-stock na po. I-stock na dito sa inyo. Opo. Ano, mag-i-stock na ba siya ulit dito? Mag-i-stock na po at tutulungan ko nga po siya pag wala po kong gawa. Mga pa 2 linggo pa naman po ang harvest dito sa Nyugan. Okay, so ibig sabihin wala ka pa masyadong gawa ngayong Saturday, Sunday. Opo. Pero huwag mo kalimutan pagpasok ha. Papasok ka, Opo. dapat i-straighten mo na ito na huwag ka na mag-absent kung wala ka namang nararamdaman na ha. Opo. Okay, ano bang plano ni Tatay? Magpapapick up po ulit siya dito ng truck? Galing Santa Elena? Hindi na parang sa ganong kinikita niya dun sa busing niya. Kayo po kasi kung diniridiretso niyo po yung dati, di sana ngayon wala kayong sinusunod na amo, kayo yung amo, may mga tao sana kayo ngayon kung tinuloy-tuloy niyo po yung negosyo ninyo dati. Mahirap din po pati sa lata yung hawak ka lagi sa liig po. Mahirap kasi kumbaga ay may amo na, depende naman yan kung okay naman ang amo mo, mabait sa iyo, di ba? Okay naman yun. Wala namang, kumbaga, basta't nag-enjoy ka, mahalaga nag-enjoy ka din sa trabaho mo, ay gusto mo yung ginagawa mo, ano? Pero kapag gano'n na parang piniglalamangan, talagang mananawas Tatay Budoy. Kaya nga sabi ko sa inyo dati, ituloy nyo dito, magnegosyo kayo para wala kayong sinusunod na amo. Yun nga
yun na nga ang ano, yun na talaga ang balak ng isa at napapagod na rin daw siya ng ano, laging ganun ng kita. Maigi na yung sariling niyang galaw, sariling niyang kita. Walang kakaltasin sa kanya. Opo. Kasi nanay, hindi naman po niya kailangan magkuha ng totally ng tao. Ang gawin niya lang po, pag kausapin niya yung mga nangangalakal dyan, kung gusto niyo dito magdala, pwede kayo dito magdala, di ba? Hindi mo naman kailangan ng totally kumbaga kukuha ka ng tao mo talaga mismo. Kung sino lang yung gusto magdala dito, di magdala kayo dito, di ba? Bibili naman ni Tatay Budoy. Okay. So ngayon Mark, magpagupit ka sa sentro ha. Apo. Magpabawas ka ng buhok mo. Oh Mark, ano mo, ha? Laki naman po nito kay Mark. Ha? Laki naman po. Hindi, walang problema. Pampagupit mo, ubusin mo sa pampagupit. Pakalbo mo yung buhok mo. Ha? Basta ang gusto ko lang, Mark, sana dire-diretso yung pagpasok mo. Huwag kang umabsent, ha? Sige po. Hanggat maaari sana, sa sunod na balik ko dito, mabalitaan ko naman, dire-diretso yung pagpasok mo. Opo. Ha? Mabili na rin po. Naiintindihan ko naman na may nararamdaman ka, pero yun nga lang, hindi ko lang maintindihan, yung wala tayong excuse na binibigay sa school. Ano? Opo. Basta magbigay ka, isipin mo, pag bawat may maramdaman ka man, o ano man, o si mama mo, kailangan mo bantayan, si papa mo, bigay agad ng excuse para alam ng teacher kung ano yung nangyayari sa'yo. Opo. Ha? Nakita ko nga nung linggo nung kami magsambat, si Ma'am Maricara ay isang mga awit sa iglesia. Sabi, Nanay, bakit hindi napasok si Mart? Sabi ko, alam nyo naman po ma'am na nag-alaga din po kay Unad yung anak ko. Ay oo nga, alam po yun at sinabi nung isang kaklase niya na siya ang nag-iintindi dun kay Tatay Budoy. Sa susunod na linggo, wala man kaming masyadong activity. Wag na muna siyang pumasok. Ayun, nagkataon nga nagka-injury naman itong isang ito. Ay sabi ko, papasok ka. Mama, alam niyo na mga ang tuhod ko ay masakit. Alam nga na maihatid niyo ako pababa, tapos ihatid niyo ako pataas. Ay maintindihan naman po sana ni Ma'am Maricar na talagang kailangan ni Tutoy na magpahinga. Hindi man yan na talaga nababa dyan sa ibaba. Bihirang-bihira na ho. Okay. Basta nanay, siguro mas mauunawaan ng teacher niya kung may sulat nga. Sige Mark, ngayon, magpunta ka naman sa pagupitan. Magpagupit ka para pagpasok mamaya, clean cut ka na, ano? Opo. Okay. O Nanay Glyza, tuloy nyo lang po yan ha. Okay, masaya kami ngayon kasi nakikita namin na lahat kayo, tatlo na kayong kumikilo. Si Mark, every Saturday, Sunday lang kung maaari. No? Pang lang ni Mark, kumbaga, kung may kailangan si Mark kasi binata na rin, may pangangailangan, mabibili niya kaagad, ano? Okay, si Nanay Glyza naman, si Tatay Budoy magkatulong naman para sa pang-araw-araw naman nila dito sa bahay nila. Okay, pupunta na rin kami ha. Sige po. Sige Mark, o Nanay Glyza, punta na po kami, mag-ingat kayo dito. Papagupit din po. Okay, sige. So mga kalingap, punta na din tayo at salamat kay God kasi ginaguide niya na sila Nanay Glyza na makaisip po ng mga ganitong bagay na hindi kailangan kumbaga sayang yung oras. Yung sa madaling salita, sayang yung oras kung naka-stay lang tayo sa bahay na kung kaya pa naman natin kumilos para kumita ng pera ay gawin natin kasi sabi nga hanggat nabubuhay may pag-asa pa. So, yun lang, dito lang tayo para mag-alalay sa kanila. So, salamat ulit sa lahat ng patuloy na nanonood sa ating munting page, sa Facebook page natin. 252,000 followers na tayo at dito naman sa ating YouTube channel sana 200,000 na subscribers na tayo. Maraming salamat po. Don't forget to share ng ating video kung nagustuhan niyo po. God bless!